Hi guys, and welcome back po sa Tarot Page Philippines. So, sa video na to, gawin natin po ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Sagittarius. This is for October 14 to 20, so hindi ko basta. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, bell notification, and give this video a like. Ngayon, kung hindi nyo po alam kung ano po yung sun, moon, at rising sign nyo, importante din po ito. Sa dulo po ng video, meron po tayong link para dito. Kasabay po nito, meron din tayong link po doon kung paano po ginagawa ba yung wishing spell para naman matupad nyo yung mga wishes nyo sa end nyo po. And remember that the readings are for guidance purposes, so use your free will wisely. At sa mga gusto po na magpa-schedule po ng private reading or spell works po, tulad po ng prosperity spell, pwede niyo po ako i-message sa aking personal account in Facebook. The link is in the description. Sa mga nais naman po na sumuportan para lumago po ang ating channel, pwede niyo po i-click yung join button sa baba o yung ating thanks button. Donations po can be sent via GCash or Maya. Number is in the bottom of your screen. Sagi, kamusta ka? So we have here is the Knight of Swords, saka Yang. Well, Knight kasi is about the young male energy. Tapos Swords about air, about by the intellect. And then Yang, ito kasi yung sa yin yang, ito yung male energy. Ito yung siguro ko emotions, and logic. So what's going inside of you? Sagittarius. Andoon actually mixed emotions kayo. Halo-halo yung nararamdaman mo. Halo-halo yung point na you're not really that sure kung yung nararamdaman mo is something good, it's good. Kasi may excitement eh. Nakakaramdam ka ng parang papunta ka na sa exciting part. Na papunta ka na doon sa sa moment na kung saan there is something big that is going to happen. Nakakaramdam ka ng may something. Meron akong nakukuha. Meron kang ine-expect, pero hindi mo pa alam kung ano. Meron kang nararamdaman na something different. Andun lang na hindi mo pa alam kung ano yon. And yun yung minsan nakaka-frustrate din sa'yo. Yun yung sa'yo, sa end mo, napfrustrate ka kasi siguro, kasi nga, Sagittarius, tinatawag siya ng house of, philosophy and higher education. Andoon na, education pala. Tama, correct naman ako. Andoon na you are sanay ka sa may susundan kang pattern or sanay ka na merong logical perspective kang sinusundan. Pero this time, medyo gusto kang bigyan ng surprise ng universe. Something big is really, you're feeling it deep inside. And andoon na, yung kating-kati ka na makuha yun. Now, another thing na nakikita ko dito is that ang dami, andoon na ang dami ngayon sa House of Sagittarius din. Nakakaramdam kayo, you feel na, paano ba yung exact words nito? Na ang dami yung nagbo-bombard kayo sa mga nangyayari sa paligid. May mga nalalaman nyo, yung mga natutunan nyo. So, it could be in terms of career, ang daming dinadagdag na knowledge, or in terms of connection, ang dami mong nalalaman. Andoon na parang, wait, parang feeling mo info overload na. Um, but it's normal. Kasi maraming pinapakita ng universe and tinuturo. And this is all part nung avenue na kung saan meron ka ine-expect na something big. So, wag kang mag-alala, wag kang masyadong mataranta, wag kang masyadong matakot. Actually, wag ka nga dapat matakot eh. But allow yourself to be excited doon sa mga good things na parating and the big things. This is a big expansion eh. Big, parang isang bang to, parang big bang for the sudden expansion yung mangyayari dito. Pero what's holding you back? Ano yung crossing mo? So, we have here the Six of Swords and Mending. Now, six is about harmony. Na, bukod si
cards naman is about air, about our mind and the intellect. Alam mo yung ano, yung point in which sinasabi ng cards dito na nasanay nga since House of Philosophy and Lord under ano ka, higher learning, yung nasanay ka na may ano, na everything is predictable. Na may pattern, kumbaga nako-compute natin siguro with math or simple logic, nagagawan mo ng paraan para malaman mo kung ano, kumbaga nagkakaroon ka ng tinatawag na calculated prediction. And it worked for you eh, na yung mga yun, parang okay, pag ginawa ko to, yung mga gawain na, pag ginawa ko to, ito yung pwedeng kalabasan. Ito yung mga options na pwedeng kalabasan. Na kapag ginawa ko to, pwedeng ganito yung magiging scenario. So, pag naging ganito yung scenario, dapat ganito yung position ko. Ganito yung course of action ko. And this will be my decision. So, andoon na, yun nga, predictive, parang nape-predict mo na yung ano mo, calculated prediction, yung sarili mo. Pero andun yung part din kasi na kaya mo siya ginagawa. Kasi may mga, ang dami sa inyo, may mga unsettled pa na emotional trauma, sabi ni Mending. So, mapapansin mo, may mga, hindi naman Mercury retrograde pa, pero may mga may mga biglang nagpaparamdam out of the blue, family members, former friends, kasi merong preparation to eh, ng expansion mo. And it's hard to expand kapag meron pa tayong mga excess baggage na nakatali sa nakaraan natin. Yung mga unfinished business, yung mga unsettled accounts. So, andun yung point na yung pinapakita ng cards na you need to also use your predictive calculation doon sa mga to. Kasi may mga trigger, mandami pa sa inyo, meron kayong mga trigger scenarios eh, na kapag nasabi to ng ibang tao or nangyari ito, may nati-trigger sa inyo na dark side nyo. So, parang ano siya, yung tipong parang sugat na binanidan hanggang hindi siya na bigyan ng proper treatment. So, ang ending, pangit ng term, nagnanaknak siya. Na kapag konting toot, ganon, sakit. So, di ba kapag yung sugat natin, nadot-dot lang, grabe yung galit, iba yung outburst ng galit. So, yun yung isang bagay na inaano ngayon, pinopoint ng universe for you. And the universe is trying to fix para sa'yo. So, wag kang magtataka kaya na nagbabalikan yung mga yan na parang, ayoko na kausapin 'to, eh, o lumayo na nga ako ng tira tapos for the contact naman 'tong mga taong 'to. It's part of it. Don't be afraid na harapin sila, okey? Ano ba yung desire card mo kasi? Okey. So, meron tayo ditong Four of Pentacles tsaka All of Glitters. 4 is the number of structure. Pentacles is about anything about the physical. So, all that glitters. Nakakapagod lang yung ano, siguro nandun yung point, nasa pagod era ka, na pinipilit mong maging nanay, tatay, ate, kuya, gusto ko ng kape para sa lahat. Pinipilit mo maging responsible. You are trying to make yourself too available for a lot of people. Pinipilit mo na maging magkaroon ng impact sa lahat ng mga tao sa paligid. Parang you're trying to invest sa kanila in terms of emotion, in terms of connection. Pero sinasabi kasi ng oracle card mo ng all that glitters. Literal, hindi lahat ng mga kumikinang ay ginto. Hindi lahat ng kumikinang ay diamante. May tinatawag tayo na fool's gold, yung pyrite. May tinatawag din tayo na
mga puwet ng baso. So, akala natin diamante, mga resin. So, yun yung point na we thought they are something that, of value. Akala natin importante, mahalaga. Akala natin may worth. Pero yun nga lang, akala lang natin yun. Yun yung masakit na part dun, eh. Akala lang natin. And sabi nga, madaming namamatay sa maling akala. So, this is your desire na maka-build ka ng environment, maka-build ka ng atmosphere na kung saan people feel safe. Pero ang tanong kasi ng card sa'yo dito, ni Four of Pentacles, ikaw ba, do you feel safe because of that? Yung four kasi sa wall structure, eh. Yung household mo ba is, alam mo bang safe ka doon? With the Four of Pentacles, pinapaalala din sa'yo na, ano ba na, ikaw ba mismo yung finances mo secured? Maybe it's time na gamitin mo yung, ano mo, yung calculations mo, yung pagka-calculate mo, kung ano yung kailangan mo munang unahin talaga. Kung ano yung magiging dapat priority mo. Kung ano dapat yung nagiging, inuuna mo sa sarili mo. Kasi what I'm seeing here, nagbe-benefit sila. Yes, I'm doon na may emotional, benefit din sa'yo kasi, in a way, nakikita mo na masaya sila, so you also feel happy. Pero ngunit sapagkat datapwat, yun nga, yun ba talaga yung dapat? Yun ba yung, ah, sabihin natin, dun ka ba dapat naka-focus? Yun ba yung talagang ultimate happiness mo? So, maybe you need to have a shift, sinasabi ng cards na mag-focus ka naman doon sa sarili mo this time around. Medyo isi-shift lang natin ng very light yung desire. So, you want to build an environment na kung saan it's a family-oriented environment, then build a family muna with yourself. Ano ba kasing foundation mo? So, we have here the Three of Swords, tsaka si Treasure Island. So, 3 kasi, this is the number of, expression and communication. Habang si Swords naman, symbol siya ng air about our mind and intellect and Treasure Island. Alam mo, ang hirap talaga umasa sa promises, no? Ang hirap talagang, bigyan, ng puwang yung mga pangako na paulit kaya siguro kaya siguro ayaw bumalik 'tong mga 'to, eh, 'no? Ah, kasi sila yung nagsimula din, eh, mga pangako na yung tipong kapag tinanong mo yung promise nila kung tutuparin, "Ano ba 'yan, nangako sa'yo, gusto mo tutuparin ko pa?" Parang sobra-sobra ka naman. Parang, "Ha? Yung totoo?" A lot of them, yung ang daming kumbaga kung magtatayo ka ng Christmas tree, puwede mo ng gawing dekorasyon yung broken promises. Puwede mo ng gawing ornament sa dami niya. Kaya siguro andun na ayaw mong lumapit 'tong mga 'to kasi sa kanila nag-originate yung mga promises na broken. And andoon na nakakapagod umasa, nakakapagod maniwala, tapos at the end of the day, hindi rin naman pala magkakatotoo. And I don't blame you, kung bigla kang naglalagay ka ng gap, naglalagay ka ng boundaries, inilalayo mo yung sarili mo sa mga taong ito. Kasi andun lang naman na you're just trying to protect yung tinatawag natin na inner peace mo. Pinipilit mo lang protektahan yung ikaw mismo, sa sarili mo. So, it's okay. Walang problema dito. So, nage-gets ko naman bakit, irate ka with them. Pero remember, sometimes healing is a painful process.
Isa sa mga kailangang gawin natin in healing is harapin natin yung mga nanakit sa atin. Ano ba nangyari sa past? So we have here the King of Swords and Time to Go. So si King kasi is the older male energy, and then si Swords, mind and intellect. And number 45, Time to Go. Hmm. So, andito yung point na in the past kasi, siguro one thing na nami-miss mo din, ang karamihan sa inyo, sa Sagittarius, is yung father figure, no? Pwede is either wala kayong naranasan na father figure, or wala na yung father figure nyo dito, or andun yung point na nagkaroon ngayon ng gap with the father figure. Kaya ako ginagamit yung term na father figure kasi ang tatay naman namin biological yan eh. Pwedeng maging tatay natin to kahit hindi na mag-iitrato tayo na parang anak or itatrato sila parang ama, kahit wala tayong blood relationship. Even yung mga naging mentors natin, yung mga naging leaders natin, parang in a way, tumatayo silang magulang din natin eh. May mga kaibigan tayo na gano'n. So, andoon na, siguro kaya, yun yung ginagawa mong desire din. Kaya, pinaparamdam mo yung gusto mo magkaroon ng family atmosphere is because gusto mo maramdaman na may family ka. Especially in terms, kaya siguro andun yung point na you are being nagkakaroon ka ng naging overprotective ka sa iba kasi andun yung point na um, andun yung point na yun yung way mo para sabihin sa iba na, uy, ginagawa ko to para sa'yo, baka naman pwede mo ring gawin para sa akin na ganito ako magtrato sa'yo, baka puwedeng ikaw din gano'n yung trato mo sa'kin. Pero unfortunately, sabi nga nila, the only bagay na permanent sa mundo is change. And yung iba sa inyo, sabi nung Card of Time to Go, nakaranas din kayo ng ng emotional loss, emotional abandonment. Kasi you placed your trust towards other people, pero ang ending, yung tiwalang binigay mo, yung respeto. Most of them kasi hindi nasuklian ng maayos. Hindi nabigyan ng tamang atensyon. So, ayun. Kaya in the past, madami sa inyo nasa House of Sagittarius, literal gala ng gala. Which is, yun din naman yung house nyo, philosophy, higher learning, and travel. So, ando na parang you tried to pinilit nyo hanapin yung sarili nyo sa ibang lugar, sa ibang mga tao, sa ibang mga pangyayari. And I cannot blame you for that. Ano ba yung future na ikaw? We have your Eight of Pentacles and the Card of Peace. Now, 8. Ang ganda ng reading dito. 8 is the number of power. And Pentacles, tungkol siya sa Earth, anything na tungkol sa mga physical. And we have here Peace, number 23. Ito yung promise ng cards based dito. Since may mga masakit sa ulo na darating nga sa'yo, babalik sila kasi it's a chance for, binibigyan na chance ng universe for you to heal on yourself. Alam mo yung tipong hindi mo agad kailangan patawarin yung mga tao. Ginagawa ito ng universe para una mong patawarin yung sarili mo. Patawarin mo yung younger version mo, sabi niya, ng cards. Patawarin mo yung na naging mahina ka, na naging hindi ka naging responsable magdesisyon. Patawarin mo na yung sarili mo kasi nung panahon na yun, hindi mo alam gagawin mo kasi mas bata ka. Then make that promise doon sa younger self. We will make this. Let's do this. Let's fix this. Kasi yung ngayon, yung ikaw na ngayon na Sagittarius, mas malakas, mas marunong, mas may alam. Make your younger self proud. And along with that, pag ginawa mo siya,
the Eight of Pentacles is showing, literal, there will be an influx in terms of your money. Andoon na yung sa yung fundings mo, mararamdaman mo na yung mga dati na parang ang dami mong gastusin, parang unti-unti nababawasan siya. Yung mga tipong parang hindi na ako nahihirap, masyadong nag-iisip ngayon sa pera, and that's a good thing. Now, another thing here is literal, you will find that peace kasi andoon na ang yung inner peace na tinatawag, it starts with having, it also helps na yung pag pinapatawag mo yung younger self mo, and you're trying to make your younger self proud. That is also as a way para masecure mo yung inner peace mo. But more than that, talaga, dito yung gusto ko eh. Security in terms of your finances. And ang dami din sa inyo, with the sun, moon, rising na makakaranas kayo ng financial opportunity. So, pwedeng andoon na kung may business kayo, you can have new partnerships o yung iba sa inyo na wala pang business, there's a possibility that you might start. So, for the expansion ang magiging kanapan natin dito. So, wag kang matakot na or maisip ka na nagbalikan 'tong mga sila. Baka maban ako sasabihin kong word, bad word kasi. Tingnan natin kung ano ba yung nangyayari sa physical, emotional environment, hopes and fears mo, at ano yung future. And of course, ano ba message ng mga deities sa'yo? So your physical environment sa Three of Cups and Fates. Wow, there's a lot to celebrate ha. Ang daming good things that happened na nakikita mo. Gusto mo siya i-celebrate in terms of hindi lang naman yung celebrate yung success mo, tsaka yung mga parating mo pang mga success, pero you want also to celebrate yung success ng iba. Now, 3 kasi this is a number of communication expression, and si Cups is about emotions in the heart. And we have your fates. Alam mo yung tipong masasabi mo, this is it. This is really is it. Kasi yung mga calculated decisions mo dati, nagsisimula ng magkaroon ng positive effect. Nagkakaroon na ngayon ng way para ikaw naman yung magkaroon ng avenue for that expansion hinahanap mo. Now, along with this, kasi sa physical environment mo, huwag ka magtataka na you will be receiving a lot of good news din. Babalance naman ni universe yan. Kung may mga babalik na mga sakit sa banks, meron din naman mga darating na maganda sa banks, masarap sa banks. So those are the good news. So it could be may mga kilala ka na mag-share sila ng kanilang mga minor triumphs, is worth celebrating. Kasi minsan para sa atin minor, pero sa kanila kasi alam natin yun, pero sa kanila, it's something big pala, big deal pala. So, ay yung point na gusto ko gagawin mo na magiging happy ka para sa iba. That's a good thing. That's a good shine, a sign pala. Actually, personally, para sa akin, sign of a good friend yon is also a sign of maturity. Kaya meron akong gusto nakita na quote na, until it's my time, I will be clapping for others. Habang hindi ko pa oras, habang hindi ko pa panahon, papalakpak ako para sa ibang tao. And yun yung ano mo ngayon, mindset mo. At ang ganda nun kasi you will just put a lot of good energy sa universe kapag ginawa mo yon. And habang nagbabato ka ng good energy sa universe, keep in mind, good karma ang balik mo. Kasi if yung energy mo is very positive, hindi mag-aatubili ang universe na, uy, ang positive na energy ni Sagittarius, dagdagan natin ng rason para magkaroon siya ng positive energy. This is your emotional environment. We have here the Hangman and Milk and Honey. Now, the Hangman, nangutan ko ng association niya eh. Si Hangman kasi it's also about enlightenment.
And ano siya, yung looking at things from a different perspective. Kung napanood mo yung palabas, yung Big Hero 6, yung may part doon na ah, magkakaroon ng ano, entrance audition si Hero doon sa Caltech yata yung school doon. Caltech. Sa Caltech. Tapos, ano, wala siya maisip. Parang burnout siya. Ang ginawa nung kuya niya, si Takashi, hinawakan niya sa yung binaligtad siya. Sorry, Andy. Ginanon-ganon siya. Ayan, ganyan. Tapos sabi ni Takashi kay Hiro, you need to shake things up and look at things from a different perspective. Which is yun din yung gustong ituro sa'yo in terms of your emotions. Sometimes akala natin, um, akala natin negative yung parating, akala natin na hindi maganda, or akala natin na tayo yung talo. Pero what the card is saying is that actually hindi. This is for, sabi ng card dito, if titignan mo siya from a different perspective, it is actually an opportunity. Kaya na nagtatrabaho ako nun before sa BPO pa, kapag nag-feedback ako nun sa mga agents, hindi ko sinasabing, eto yung mali mo. No. Ayaw ko siyang tignan na pagkakamali. Ang sinasabi ko, eto yung rooms for improvement mo. Eto yung opportunity para mag-grow ka pa. Eto yung avenue na kung saan pwede mo pang mas hasain yung kaalaman mo. Look at some of you are going through such pains, but look at it from a different perspective. Ano yung hidden meaning nito? Ano yung hidden blessing na pwede mo makuha? And remember, those are still energies. And energies, pwede natin tong i-convert into something different. Diba? Parang sunlight, pwede natin pag with the proper tool, solar panel, we can convert it into electricity. And that emotion that you have, you could, if you find, if hiningi mo sa universe yung right tools mo, yung right process, pwede mo i-convert yan to the milk and honey, which is the prosperity na hinihintay mo. Dito mo gamitin yung calculated decisions mo. What are the things? Doon ka mag-dwell ngayon. Doon ka mag-question ngayon. Yes? Doon ka mag-question ngayon kung ano yung mga kailangan mong steps na gawin. Okay? Ano yung hopes and fears mo? Yung narinig niyo pala, solution po yun. Nandun siya sa labas. Si Mikay ito. Jowa ni Mikay. Sana all, di ba? Anyway, King of Cups and to the sea. So, ito yung hopes and fears mo. Isa lang naman yung target mo. Ang sa ngayon, yung hino-hope mo, na ma-build mo yung sarili mo from the ground up ulit. Na ma-build mo yung sarili mo na maging okay ka. Kasi andoon na with the King of Cups. This is an older male energy tapos emotions pero with passion to. Andun na before ang dami siya sa House of Sagittarius. Parang opposite, ewan ko kung tama ako pero most siguro yata ng a lot of may place na ng Scorpio is nonchalant. Pero you are here as a Sagittarius, andoon na meron kang andoon na nagiging OA ka sa reactions mo. Pero this time, yan nga, din nagkakaroon ka ng overacting o nag-overreact ka din. Andoon na your passion, kasi iba na yung target mo, iba na yung gusto mo din, iba yung may na-manifest mo. Andoon na you're trying to control that part na yon para yung ma-divert mo yung energy into something productive. Alam mo yung example ng something productive. Alam mo yung tipong minsan pag iinis ako, o yung tipong nag-init yung ulo ko towards sa isang nangyari or towards sa isang tao or group of people, minsan instead na mag-dwell ako doon na, ano ba yun? Literal, naglilinis na lang ako ng bahay. So yung energy ng galit ko, ilalabas ko yun
sa form ng paglilinis. So, it's a win-win situation na ilabas ko siya in a healthy manner. At the same time, naging maganda yung effect kasi luminis yung bahay. Kaya bisa naglalakad-lakad ako. Mga ganun. So, find a way uh, para magamit mo yung energies na yon into something positive, something new, something na magiging beneficial para sa'yo. Ano ba natin sa future mo? We have the Queen of Cups and the Thinker. Now, ang Queen kasi din sa older female energy with emotions. Thinker. Ayan. Yun na nga, medyo may mga iba sa inyo. Kasi nga, parang feeling nyo, tinetest kayo, magkakaroon pa rin kayo ng mga negative reactions. Magkakaroon pa rin kayo ng parang magkakamali pa rin kayo ng actions nyo in terms of sa ginagawa nyo. Now, the cards are saying na it's okay. Learn na sa learning curve ka. Pero, ang maganda kasi gagawin mo with the card of the thinker, kasi mag-react ka dito based on sa nararamdaman mo eh. Pero, ito yung tanong dun eh. Sige, nag-react ka, nag-burst out ka, nagkaroon ka ng anxiety, nagalit ka. Tapos, anong na-accomplish mo? Anong nagawa mo? Anong natapos mo dahil doon? May nangyari bang maganda? Diba? Something na pwede mo i-keep into mind eh. Buti na lang yung part of the thinker. Na yung iba sa inyo, magkakaroon kayo ng thinking na, ayaw nga, kung gagawin ko to, ano mangyayari? So, magkakaroon na kayo ng shift ng approach nyo sa mga bagay. Magkakaroon kayo ng shift ng yung tinatawag sa psychology yata, paradigm shift, na kung saan nakita nyo na hindi naman nag-work to dati na maganda, so bakit ko pakahayaan na gawin ko ulit? So, papasok ka talaga sa isang learning curve para mas maging maayos yung disposition mo sa buhay. Pero ano bang message ng deities para sa'yo? We have here is Athena. Wisdom, ganda lang. Strategy, and a wish to lead. The calculated decision maker. So I think that's the goddess of goddess and hunting, hindi lang naman to basta-basta na punta ka na lang doon sa gubat, tapos baril ka ng baril, para mahuli ka. No, it's a strategy. It's a game of mind. Andoon, aaralin mo yung environment, aaralin mo yung galaw. Kaya isa yung huhulihin mo, saan aalamin mo na saan ba sila pupunta o pag natakot sila, saan sila naglalagi, saan ba yung weak spot nila para kapag napanap or nakaparil mo, hindi sila tatakbo. Wisdom and strategy na calculated decisions. Nasa ka, use mo yung tool mo sa guitar, yung karami tayo nag-overanalyze, gamitin mo yon to strategize ano yung mga magiging decisions mo. I hope nakatulong ang reading sa inyo. Tandaan yung mga readings. They are for guidance purposes, so use your free will wisely. So kung bago kayo sa channel, please click the subscribe button, the notification, and palike na rin po natin yung video. Kung nagkailangan nyo po magpa-schedule po ng private readings or spellworks, message me in my personal account in Facebook. The link is in the description below. At sa mga gusto pong supportahan na lumago po ang ating channel, pwede nyo po i-click yung join button sa baba o yung ating thanks button. Or pwede rin po kung gusto nyo mag-donate, pwede nyo pong gawin to via GCash or Maya. The number is in the bottom of your screen. So Sagittarius, maraming salamat sa iyo. God bless, Namaste, Hare Krishna, and blessed be. At naway magkita tayo very soon. Wala po dito sa Latvia at Bengal kasama po Weekend Noodles at nag-iingay na Lucian. Be safe and hope magkita tayo very soon. Take care. Bye-bye.